Good morning everyone! For today's video ay magpa-family outing kami. Magsiswimming kami sa Anda. Nag-rent lang kami ng jeep para kasya kaming lahat. Kasi medyo marami kami today. 7:30 na pala to at ang call time kasi namin is 8 AM. So, nire-ready na namin yung mga gamit na dadalhin pati yung mga pagkain or yung mga baon namin. At yan, kompleto na kami kaya saktong 8 AM ay nakaalis na rin kami. At yan pala kami karami kasi kasama si Ate NN at family niya, yung mga pamangkin ni Kuya Melvin. Kasama rin si Uncle Weno at anak niya, tsaka si Maye at ang boyfriend niya. At syempre kasama din si Chloe. Hindi pwedeng maiwan si Chloe na mag-isa sa bahay. Umaambon pala ng konti niyan, kaya nalungkot ako kasi baka umulan ng malakas. Hindi kasi maganda mag-swimming kapag maulan. And fast forward, nakarating na kami ng Anda at yun na nga, umulan na. Pero buti na lang hindi naman ganun kalakas, kaya nag-unload na kami ng mga gamit at mga baon. Ito pala yung Kinali Beach dito sa Anda. Nakapagpa-reserve na kami ng table bago kami pumunta dito. Pero ang problem kasi umuulan, so nababasa yung mga gamit namin at yung pagkain namin. Kaya nag-request kami na lumipat, pero may mga naka-reserve na daw pala dito sa mga malalaking tent. Tapos naghanap kami ng cottage. Ang sabi sa amin may available na isa doon sa dulo, pero sobrang liit, hindi kami kasya. Okay na rin naman siya. Ang importante kasi hindi mababasa yung mga gamit namin tsaka yung pagkain. Kaya naglatag na kami kasi kakain na sana kami. Pero naghanap pala sila Jetom ng iba pang cottage. Nakahanap sila sa kabila, sa Global, nakatabi lang ng Kinali. Kaya ang nangyari is, naghakot ulit kami nitong mga baon namin. Nilipat na lang namin. At dito na kami nakalipat sa medyo malaki na cottage at kasya kaming lahat. Kaya kumain na kami ng sabay-sabay. Pagkatapos kumain ay naglakad-lakad muna kami sa unahan kasi wala masyadong tao dito banda. Kaya dito muna kami nagbe-video at saka nagpicture-picture. Maya-maya ay tinawagan kami ni Nino kasi nandun daw si Lola Inda, yung lola nila Jetro. Kaya pinabalik muna kami ng cottage. Ang dami palang mga naliligo ngayon. Tsaka halos puno yung mga cottage kasi June 29 is San Pedro Day. Yun talaga yung mga time na nagsuswimming yung mga tao like sa San Juan at saka sa San Pedro. Yun na pala si Lola Inday, nagmano na kami tapos ang lakas tumawa ni Lola. Dami niyang kwento agad pagdating pa lang namin. Habang hindi pa sila nagsuswimming, naisipan namin magpa-games kaya ayan, nagpalaro muna kami. Sumali pa si Lola Inday kasi alam niya daw yung game na yan. Tsaka na-excite sila sa mga premyo. At yun, sobrang saya ng games namin. I-upload ko din to soon na separate video kasi sobrang haba nito. Kaya ito muna yung teaser. Sakto lang din after ng game ay nagpakita na si Haring Araw sa wakas. Parang ang sarap na maligo compared kanina nang medyo gloomy kasi madilim siya or parang malungkot tingnan yung langit at dagat. Nagkanya-kanya na kami ng swimming, so yung iba nandun sa unahan, kami naman ay papunta pa lang. Pero before kami magtampisaw ay gusto muna namin maglakad-lakad. Sinubaybay muna namin itong baybayin. Kasama namin si Inday Ira na maglakad-lakad. Hanap kami ng spot na hindi masyadong matao or medyo clear yung tubig sa ilalim. Ang ganda pala ng beach na to kasi para siyang Boracay. Kaya siya tinawag na Anda de Boracay kasi hawig siya sa Boracay. Pero nung time na yan ay marami mga lumalabas na lumot kasi seasonal din yung lumot. Pero kapag hindi malumot, sobrang ganda ng beach na to. Ang puti at ang linis tingnan. Ang lawak din ng buhangin ng beach na to, tapos puting-puti pa. Dito na pala kami nakapili na kung saan kami magsiswimming. Pero hindi kami masyadong lalayo kasi alam niyo na hindi ako marunong lumangoy. Yung dalawa lang nakasama ko, si Jetro tsaka si Ira, magaling lumangoy, ako lang yung hindi. Ang kagandahan din sa beach na to ay hindi mabato yung ilalim. Buhangin lang talaga siya. Pero dahan-dahan pa rin kami sa paglalakad kasi hindi namin halos makita yung ilalim. Hindi siya ganun ka-clear ngayon dahil nga lumot season. Kaya ganyan siya. Pero tumitingin-tingin kami sa ilalim. Kita naman ng konti. Pero kapag may dumaan, lumalabo siya kasi nagagalaw yung buhangin sa ilalim. Lakad pa rin kami ng lakad kasi mababaw pa rin siya. Sa amin ni Ira ay hanggang tuhod na yung lalim. Pero kay Jetro hindi pa rin abot hanggang tuhod. Sobrang linaw na pala dito banda, wala na masyadong lumot or as in wala nang lumot. Kaya lakad pa rin kami ng lakad kasi ayaw nila na ganito kababaw yung tubig. Ang hirap daw lumangoy, syempre naman. Kahit ako din, kahit hindi ako marunong lumangoy. Pero dito banda, nag-swimming na si Ira. Tsaka ako din, ang sarap na talagang lumublob. Kaya yun, pati si Jetro na rin, hindi niya na napigilan. Parang
ang likod pala ng camp kanina. At yan, tapos na lahat mag-swimming. Nagligpit na kami kasi uwian time na. Buti kasya yung jeep sa likod kasi nalipat kami ng cottage para hindi kami mahirapan maghakot ng mga gamit. Wait na pa. Rico. Manguli namin. Halos pagod lahat sa swimming kaya marami silang tulog sa biyahe. Thank you Lord for the wonderful day na nagkakasama-sama kami at nag-enjoy sa beach. At sa mga nanood, thank you for watching. Bye!